Una sa ating mga balita, patuloy ang apela ng pamahalaan sa ng karagdagang volunteers para sa agarang pagre-repack ng relief goods. Samantala, pinaigting pa ang seguridad sa Leyte at Samar dahil sa mga armadong grupo ng NPA na umano'y nanggugulo doon. Ang detalye mula kay Waywaya Macalma na nasa NDRRMC Live. Dati ngayon ang ikalimang araw matapos nga bayuhin ng bagyong Yolanda ang Eastern Visayas na kung saan ang National Disaster Risk Reduction and Management Council ang sentro lahat ng operasyon, sentro sa pagkakalap ng impormasyon at sentro din ng augmentation at mga logistics para nga sa paghahatid ng ayuda o mga relief goods sa ating mga nasalantang mga kababayan sa Eastern Visayas. Gayunpaman, gumawa sila ng isang sistema para maihatid at magkaroon nga ng aksyon na kaagad mula sa ating pamahalaan sa pagbibigay nga ng relief goods. Gayunpaman, ang Department of Foreign Affairs ang mga ngasiwa para sa pagdadating ng mga international at foreign aids. At magkakaroon din nga ng special processing sa Cebu na kung saan maaari din silang lumapag sa Cebu International Airport upang nga mabilis maibigay nga ang mga relief goods sa Eastern Visayas. Gayunpaman, ang Estados Unidos ay nagpahiram na sa atin ng 8 C-130 ito upang mapabilis ang pagdadala ng relief goods. Partikular na nga sa Samar na kung saan mayroon sa Giwan, meron doon Samar, meron doon silang isang airstrip na kung saan mapapabilis nga ang paghahatid nga ng ayuda. At kanina nga kinumpirma nga ni Undersecretary Eduardo Del Rosario mula sa Philippine National Police na pinaiigting na nila ang seguridad sa lahat ng mga apektadong lugar dahil sa mga di umano'y nga natatanggap nating mga reports na meron na nga mga armadong grupo na sumasalakay. However, meron tayong nakausap mula sa sangay ng AFP na kinumpirma nila na ang ilan nito ay mga grupo coming from the New People's Army. Gayunpaman, kinumpirma din na ayon din kay Secretary Jose Almendras nga kanyang mensahe sa buong kawani nga ng NDRRMC na dapat sila ay magiging handa sa dami nga na or magiging tataas ang increase ng volume nga sa pagdadala at paghahatid ng relief goods dahil ang pangunahing misyon nila ay kung paano nila maihahatid ang mga relief goods sa mga bayan, sa mga munisipalidad at sa mga ilang barangay na hindi pa naihahatid ang relief goods dahil nga sa mga debris na sa mga roads pa rin natin. Ang kanilang misyon ay kung paano i-produce ang goods. Pangalawa, paano ito ma-mobilize kaagad-agad at paano ito i-distribute sa mga karapat-dapat na mga kababayan na hindi na mga nasalanta nga ng bagyo. However, kanina merong 58 to 60,000 food packs na ihinatid nga gamit ang isang commercial vessel. Nag-ferry ito patungo nga ng Tacloban. At kanina nga umapila nga ang si Executive Secretary Paquito Ochoa sa ating publiko sa mga karagdagang volunteers para nga magsagawa nga ng repacking, mabali ang repacking dahil ang misyon nila ay kailangan makapag-repack sila ng 145,000 food packs kada araw po ito, not 1 week kada araw, upang masustain nga natin ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan ng at least 1 to 2 weeks dahil inaasahan nga ayon kay Secretary Almendras na posibleng 1 hanggang 2 buwan pa kailangan itong isustain. However, nag-offer naman kanina si Secretary Almendras mga na-apektuhan ng bagyo na maaari silang magsagawa ng work for cash program na kung saan maaari silang tumulong sa pag-repack doon po sa Eastern Visayas, maaari silang tumulong yan po sila ng cash in payment sa kanilang trabaho sa pag-repack nga. At kanina nga ay may naiulat din tayo, may natanggap tayo from, kasi may maraming dumarating dito actually na mga kababayan natin na nag-aalala nga sa kanilang mga kababayan. Pero ito po ang maikling pahayag ni Secretary Almendras at ni Executive Secretary Paquito Ochoa. If your question is how will we do it, we're going to do it. If your question is where will we get the money to do it, mabuti na lang po hindi magnanakaw yung ating presidente kaya marami hong pera nandiyan nakalaan na gagamitin natin for this one po. Of course, we can appeal to them now at lahat naman nito, wala na beyond borders na to. Itong nangyayari na to, talagang buong Pilipinas to, dapat magkaisa-isa tayo dito para matulungan natin yung ating mga kababayan. Hindi naman natin mapagkakaila kung anong gravity nito at anong intensity ng mga pangyayari.
lahat tayo dapat kumilos, even media, dapat lalo na kayo sa mga media, marami kayong maitutulong dahil nandoon kayo sa ground, nakikita niyo yung mga actual, at nakakatulong din kayo sa pagre-report kung ano talaga yung nangyayari, and nakikita niyo rin kung ano yung galaw, no? At ng mga iba't iba pang mga pribadong enterprise or mga negosyante na tumutulong din. In fact, di ba, nung ma-restore yung communications natin doon, at partially yung mga telcos na kapag put up mo ng mga cellphone, nakita na natin yung mga unti-unti na natin nakita or yung mga kanilang text messages doon, di ba? At halos nakikita na natin talaga yung picture. Unlike in the start, during the start na talagang medyo hirap tayong maintindihan kung ano nangyari. Kathy, kanina nga may nakausap tayo. Pangalan niya ay si Gerald Codilan at si Lucas Codilan. Kasi kanina may natanggap silang text message kung alas 11 nga ito kaninang umaga mula sa kanilang mga kamag-anak sa barangay Malibago, Babatnon, Leyte na allegedly nga merong nga daw mga armadong grupo na nagbabahay-bahay at nanghihingi nga ng pagkain sa kanila. At allegedly din, ayon sa kanila, although kasi hindi pa tumakumpirma ng AFP or ng PNP na pag hindi sila nagbigay ng pagkain sa kanila ay pinapatay nila ito. At ayon nga kay Gerald Codilan, nananawagan sila ngayon sa ating pamahalaan maging sa mga security forces natin na i-check ang kanilang. Ito po ang kanyang panawagan. Sana ako sa tulungan niyo po sana yung barangay po namin, barangay Malibago, Babatnon, Leyte. Andun po yung kapatid ko humingi po ng tulong sa akin Hindi ko po maklaro, basta yun po humingi ng tulong sa akin yung kapatid ko. Yun lang po ang pinunta ko rito, sana naman po kasi may pinadala nga daw pong rescue doon. Sana mapunta naman po nila yung barangay namin, barangay Malibago po. Wala pa rin ba daw nakakarating doon na rin? Wala pa daw po Hindi ko po maklaro kung ano, basta yun po yung tawag sa akin kanina. At kanina nga kasi may natanggap din tayong ulat na meron nga sinusunog ang munisipyo nga sa Cariraga, Leyte. Ito'y malapit nga sa isang pantalan na kung saan naghahatid nga ito ng mga ro-ro vessels. At before we end, Kathy, banggitin ko lang na maaari mga kababayan natin na sa Eastern Visayas, maaari sila makakuha ng free text messages, 25 free text messages at 3 international text messages mula sa Globe at Touch Mobile. Ang tanging gagawin lamang nila, text ang Bangong Pinoy at isend lang to sa 8888 upang makapag-text sila sa kanilang mga kamag-anak dito sa Maynila or even abroad just to tell them na sila ay buhay. However, ang Philippine Information Agency, meron po silang tanggapan dito or Public Assistance Desk na kung sa mga nagre-report ng mga missing persons at mga list of survivors ay mayroon po sila. At ngayong araw ay nakapagtala sila ng 117 survivors po. Ito po yung mga nakakausap nila from different agencies, from different regions po ng PIA. At meron po, kapag punta kayo dito sa tanggapan ng NDRMC, meron kayong isang form na fill-upan, ang contact number nyo lang po at maging mga pangalan po ng mga nawawala nyong mga kaibigan, kamag-anak at iba pang kailangan nyong malaman kung sila ay nasa mabuting kalagayan. At banggitin ko lang kasi kanina nanawagan nga si Secretary Ochoa sa mga international agencies at sa mga NGOs na nais magbigay nga ng tulong, kailangan lang sa mga nire-repack yung relief goods ay kailangan magkaparehas sa sinasagawang repacking ng DSWD upang hindi na nila i-repack ito. Ang kailangan lang per pack is isang na kilong bigas at sa sardinas 155 grams, 4 po na piraso. Gayon din sa corned beef 155 grams, 4 pieces. Noodles 55 grams, 8 piraso po at kape 55 gramo at 8 piraso po ito. At nang sa gayon na hindi na ito i-repack nga ng ating mga kawani from DSWD. At banggitin ko lang latest tally pa rin, kasi na 2,275 ang naitatala ng NDRRMC sa mga nasawi dahil nga sa bagyong Yolanda. At ngayon nagsasagawa pa rin ng closed door meeting ang buong ahensya na pinangungunahan ni Executive Secretary Paquito Ochoa, Under Secretary Eduardo Del Rosario at maging ni AFP Chief of Staff General Emmanuel Bautista. Kathy? Maraming salamat, Waywaya Makalma.